Alam mo ba na pwede ka mag-cash loan sa Pag-ibig na up to 100,000 pesos at pwede ka rin na makapag-housing loan sa Pag-ibig sa halagang 2.5 million worth of property? At kung isa ka sa mga OFW na uuwi para magbakasyon sa Pilipinas, ay kakailanganin mo na kumuha ng OEC o ang Overseas Employment Certificate o mas kilala natin sa tawag na Balik Manggagawa Certificate. Ang isa sa mga requirement para makakuha ng OEC ay ang Pag-ibig Membership Number. Yan ay bukod pa sa verified contract at OWA membership na binabayaran na $25 every 2 years. Meron nga pala akong ginawang video kung paano makakakuha o makapag-renew ng OWA membership at kung paano ka magpapaverify ng iyong employment contract sa Department of Migrant Workers Office sa aking YouTube channel na Sir Abug. Panoorin mo lang mamaya after mong matapos ang video na ito. Ano ba ang pag-ibig? Bakit ipinipilit ng ating gobyerno na dapat ay merong pag-ibig ang mga OFW? Ito ba ang pag-ibig na ginagawa ng ilang mga OFW na kahit may asawa na sa Pilipinas ay may iniibig pang iba sa ibang bansa? Wow! Hindi po yan ang pag-ibig na kailangan ng mga OFW para makakuha ng OEC. Ang pag-ibig na tinutukoy ko ay ang Home Development Mutual Fund or HDMF o mas kilala sa tawag na Pag-ibig Fund. Ano ba ang meaning ng pag-ibig? Ano-ano ang mga benepisyo at privilege nating mga OFW sa Pag-ibig? Paano ka makakapag-avail ng cash loan na up to 100,000 pesos or up to 2.5 million na housing loan sa Pag-ibig? Ngayon ay sasagutin natin ang ilan sa mga katanungan ukol sa Republic Act 9679 o ang Home Development Mutual Fund Law of 2009 para sa mga overseas Filipino workers. Kung interesado kang malaman ang iyong mga pakinabang sa pag-ibig bilang isang OFW, this video is for you. Ano ba ang pag-ibig? Bakit mahalaga na ang isang OFW ay member ng pag-ibig? Ano ba ang benefits at privilege sa pag-ibig? Totoo ba na pwede kang makapag-cash loan ng up to 100,000 pesos? At pwede ka rin makapag-housing loan sa pag-ibig na hanggang 2.5 million worth of property or house and lot? Yan ang aalamin natin ngayon. Ano ba ang ibig sabihin ng pag-ibig? Ano ba ang meaning ng pag-ibig? Ang pag-ibig po na tinutukoy natin ay ang tinatawag na may meaning na pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya, at gobyerno. Yan po ang ibig sabihin ng pag-ibig. Noong 2009 ay inaprubahan ang Republic Act 7976 o ang Home Development Mutual Fund Law of 2009. So yan ngayon ang aalamin natin tungkol sa batas na yan ng pag-ibig or ng Home Development Mutual Fund Law of 2009. Ano ba itong Republic Act 9679 o Home Development Mutual Fund o kilala bilang Pag-ibig Fund Law of 2009? Ang RA 9679 ay ang batas na naglalayong patatagin ang kakayahan ng pag-ibig upang makamit ang mga sumusunod na layunin. Una ay mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagdalaan ng sapat na pabahay. At ang pangalawa ay maglaan ng isang pambansang sistema ng pag-iimpok. Lahat ba ng mga OFW ay sakop na mandatory coverage ng Republic Act 9679? Ang sagot dyan ay opo. Ayon sa RA 9679 at implementing rules and regulations nito, kailangan magparehistro sa pag-ibig ang lahat ng OFWs, maging land-based man o sea-based man. Sino itong mga sea-based? Ito po yung mga marino o nagtatrabaho sa loob ng barko. Yung land-based naman, tayong mga OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa o sa mga factories or sa bahay or sa iba't ibang mga company. Bakit kasama ang OFW sa mandatory membership na coverage? Sapagkat lahat ng nagtatrabahong Pilipino sa Pilipinas man o sa ibang bansa ay dapat magkaroon ng pantay na pagkakataon na makinabang sa lahat ng benepisyong programa ng pag-ibig. At ginawang mandatory ang membership ng OFWs upang mabigyan sila ng pagkakataon na mag-impok at maabot ang kailang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. So, alam naman natin na ang mga OFW kaya nagsisipag
abroad ay dahil gusto nating magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng magandang bukas o makapag-savings at magkaroon ng negosyo pagbalik natin sa Pilipinas. Paano ba magparehistro ang OFW sa ilalim ng mandatory coverage? Pwede magparehistro sa mga sumusunod na paraan. Una, pumunta ka sa Pag-ibig Desk na matagpuan sa Embahada o Konsulado ng Pilipinas sa labas ng bansa. So lahat ng mga bansa ay meron pong consulate or polo na tinatawag dati, at ngayon ang tawag dyan ay Department of Migrant Workers Office na. At kahit sa branch o opisina ng Pag-ibig sa Pilipinas ay pwede ka magpa-member sa Pag-ibig. Meron din mga satellite offices sa POLO, Philippine Overseas Employment Agency, or Department of Migrant Workers ngayon. At pwede ka rin magpa-register online website. So yan po ang pinaka-madaling paraan kung ikaw ay nasa ibang bansa at hindi ka makalabas ng bahay. Ang pag-member through online. So, paano po mag-online registration? So, punta ka lang sa www.pagibigfundservice.com. Yan po yung website. So, hanapin mo lang yung website na yan, and then punta ka rito sa Be a Member. So, meron po tayong dalawang klase ng pag-ibig, no? Yung MP1, regular pag-ibig savings, at yung MP2. Or itong isang klase ng pag-ibig na mandatory din optional sa mga gustong mag-member ng MP2. Mamaya i-discuss natin yan. So pagka nakapasok ka na dyan sa website na yan, i-click mo lang yung membership, no? Yan, membership. I-click mo lang yan para makapasok ka. And then pag na-click mo yan, hihingan ka ng information mo, last name, first name, middle name, then i-click mo yan. At kapag ikaw ay meron ng online account sa Pag-ibig na verify na ikaw ay member na ng Pag-ibig, ito naman ang magiging website mo. So, diyan nakalagay lahat ng mga information mo at lahat ng makikita mo sa Pag-ibig, ang mga details, no? Yan. Pwede kong makita mo yung details ng yung regular savings or MP2, housing loan, multipurpose loan, calamity loan, lahat ng mga information at mga application na pwede mong sa Pag-ibig i-apply. Okay? So ito po ang example, no? Ako po ay naging member ng Pag-ibig noong 2007. Mapapansin nyo, 2007 naging member ako ng Pag-ibig, pero ang savings ko lang sa Pag-ibig ngayon ay nasa 4,771 o 716. Bakit po ganun? Kasi po noong 2007, nag-member ako niyan, pero noong year 2000 po, ako ay mayroong loan sa Pag-ibig, at yung loan ko na sa Pag-ibig ay idinidak ng Pag-ibig sa aking regular savings at sa aking mga dividendo. Kaya yung aking pong Pag-ibig ay hindi na po ganun kalaki ang aking pondo. And meron din po akong MP2. Yan. So MP2 ko, nag-start ako ng MP2 noong 2002. Yan. So meron na po yung dividendo na mahigit 1,054. Dividendo lang po yan, no? Hindi ko na po ipakita yung aking savings dahil baka sabihin niyo po ako po ay nagyayabang. No? And dahil hindi naman po ganun kalaki yung aking savings pa. Maliit pa lang po yan. Wala pa pong 1 milyon. Kung ang isang dati mong pang-miyembro ay magpaparehistro bilang OFW, ano mangyayari sa kanyang kontribusyon? Kung ang isang dati ng miyembro, dahil tayong mga OFW, bago nagsipag-abroad, karamihan ay may mga member na ng Pag-ibig dun sa mga dating company natin or maaaring nag-volunteer. So anong mangyayari dun sa ating contribution? Separate ba yun? So
Pagsasamahin po yan, ang Pag-ibig, ang lahat ng kanyang contributions, pati na ang dati niyang naihulog. So pagsasama-samahin yan, kung sa iba't ibang company ay naghulog ka, pagsasama-samahin po yan, ilalagay mo lang doon kung saang company ka nag-work before para makuha nila yung details at pagsama-samahin ang mga hulog mo sa isang contributions lang. Ang kagandahan nito ay portable po ito. Ibig sabihin, mananatiling sa pangalan ng miyembro ang kanyang impok. Pagpalipat-lipat man siya ng kumpanya o ibang bansa, sinisiguro po ng Pag-ibig na ligtas at hindi mawawala ang impok ng bawat member. Ano naman ang pakinabang nating mga miyembro sa Pag-ibig? Meron po tayong pakinabang na mapapala kung tayo ay mag-member sa Pag-ibig. Unang-una rito yung savings benefits na tayo ay magkakaroon ng ipon, no? Yan naman pinapangarap natin. So dito ay safe na safe yung ating pera. At pwede kang magkaroon ng short-term loan o tinatawag na multipurpose loan at calamity loans. At pangatlo ay magkakaroon ka ng pondo para sa pabahay or housing loan. Unahin natin itong pakinabang or savings benefits. Ano po ang kagandahan nitong savings benefits sa Pag-ibig? Unang-una, wala po itong tax. No? Walang tax. Hindi katulad sa bangko, pag ikaw ay nag-deposit at tumubo yung pera mo, merong tax yan. So, ibig sabihin, kung tumubo ng, magkano ba tubo ngayon ng savings? Wala pang 1% per year. Tapos, ibabawasan pa ng tax. Itong Pag-ibig ay wala po itong tax na ibabawas sa savings mo at sa dividendo. Ikita ang karampatang dividendo sa taunang idinadagdag sa ipon ng miyembro. So, yearly mayroong dividendo na ibinibigay ang Pag-ibig sa lahat ng mga members. Manatili ang ipon sa pangalan ng miyembro kahit lumipat siya ng kumpanya, mawala ng trabaho o maging self-employed. At garantisado ng gobyerno ang ipon na mababayaran at may sasauli ang mga naihulog ng kontribusyon ng miyembro anuman ang mangyari sa Pag-ibig. So kahit magsarado ang Pag-ibig, ay hindi po kayo kakabahan dahil sagot po ng gobyerno ang lahat ng savings ng mga members sa Pag-ibig. Di katulad sa bangko na kapag ikaw ay nag-ipon or nag-savings ng 1 million, 500,000 lang ang sagot ng insurance. So, saan na pupunta yung 500,000 mo? Wala na. Goodbye na sa yung savings. Pero dito kapag sa Pag-ibig, kahit magkano ang mai-savings mo dyan, nalugi ang Pag-ibig, eh hindi po mawala ang Pag-ibig. Ang mga savings mo, no? So, magkano naman ang buwan ng hulog sa Pag-ibig? Kung halimbawa naghuhulog ka ng 100 pesos a month, ay in 20 years, yung 100 pesos mo ay magiging 31,419. Kung naghuhulog ka ng 300, magiging 94,259. Kung naghulog ka ng 400 pesos a month, magkakaroon ka ng 125,679 savings. At kung naghulog ka 1,000 pesos a month, ay magkakaroon ka ng 314,000 after 20 years. At kung 1,200 po ang hulog mo, buwan-buwan, ay meron kang 377.39,000 sa loob ng 20 years. Ito po ay base lang sa 5%, no, na dividendo. Pero tandaan po natin, ang dividendo ng Pag-ibig ay hindi po naka-fix. Maaring mas mataas, maaring mas mababa. Pero sigurado po na mayroong dividendo. Dahil hindi, mula na magsimula ang Pag-ibig, ay hindi pa po nalugi o bumaba ang dividendo. Taon-taon ay may dividendo ay binibigay sa lahat ng mga members. Ano naman itong short-term loan o multipurpose or calamity loan? So, pwede kang umutang para sa mga biglaang pangangailangan bilang ang bayad sa tuition fee ng bata, ng mga anak mo, home or minor repair ng bahay, capital para sa negosyo at iba pa.
Magkano naman ang pwedeng ma-loan o mautang sa Pag-ibig? Ito na ang gustong-gusto natin mga OFW, yung loan. No? Para makapag-loan ka, unang-una, dapat ay meron ka ng at least 24 months contribution or is 2 taon. Kapag ikaw naguhulog ng 100 to 300 pesos per buwan, pwede ka mag-loan up to 25,000 pesos. At kung ikaw ay naguhulog naman ng 400 to 600, pwede kang magkapag-loan up to 50,400. Kung naguhulog ka ng 700 to 900, pwede kang mag-loan up to 75,000. At kung naguhulog ka ng 1,000 pesos, 1,200 a month, ay pwede kang makapag-loan up to 100,800 pesos. Malaki-laking halaga na yan para makapagsimula ng negosyo o pag-uwi natin sa Pilipinas. 2 taon lang yan. 2 taon lang nabubunuin mo. Pwede ka na makapag-loan. At saka, katulad ngayon, nagkaroon ng calamity Pilipinas sa bagyong Egay at Talcon. Ngayon po ay maglalabas ng calamity loan ang Pag-ibig. So, sino pong eligible dyan? Pwede mag-loan up to 80% of their total Pag-ibig savings which is consist of their monthly contributions, the counterpart in the employer's contribution, and the accumulated dividend earnings. So, dun sa mga empleyado sa Pilipinas, meron pong kasing counterpart ng mga employer. Pero sa atin, sa ibang bansa, mga OFW, ay wala tayong counterpart. Solo lang natin yung ating paghuhulog sa Pag-ibig. At ang pangatlo po ay ang pondo para sa bahay or housing loan. Paano naman yan? Maaaring gamitin ang housing loan para sa alinman sa mga sumusunod. Una, pambili ng lupa, pagbili ng bahay, pagpapatayo o pagpapatapos ng bahay mo na hindi natapos, pagpapaganda o pagpakumpuni ng bahay na nasira, or pag-refinance ng pagkakautang mula sa isang bangko na katanggap sa Pag-ibig Fund. So kung halimbawa nag-loan ka sa bangko at hindi mo na mabayaran, pwedeng i-refinance yan ng Pag-ibig para huwag mailit or huwag ma-embargo ng bangko yung bahay na in-apply mo kung sakaling hindi mo na mabayaran. Or kombinasyon ng mga nasabi na yan. Alin man dyan, pwede natin gawin. Pwede natin i-loan Pag-ibig. So magkano naman ang loanable amount na gustong-gusto natin? Magkano ang loanable amount? So sa buwan ng kontribusyon, meron tayong katumbas na pinakamataas na maaaring mahiram sa Pag-ibig. Halimbawa, 100 pesos to 300 ang contributions mo, pwede kang mag-loan hanggang 700,000 pesos. So kung may 700,000 pesos ka, maaari ka na bumili ng lupa. No? At bahay na mga bahay na siguro nasa 25 to 50 square meters na bahay, pwede mo nang i-loan yan sa Pag-ibig. Kung meron kang 400 to 600 pesos na hulog buwan-buwan, pwede kang mag-loan up to 1.3 million. Kung 700 to 900 ang hulog mo, pwede kang mag-loan up to 1.9 million at 1,000 to 1,200 na monthly savings mo, pwede kang mag-loan up to 2.5 million pesos na housing loan sa bahay na gusto mo. No? At ang pagbili pala sa bahay, hindi kailangang developer o yung mga developer na malaki. Kahit yung kapitbahay mo, kapag galit ka sa kapitbahay mo, bilhin mo yung bahay niya, loan mo sa Pag-ibig. Housing loan payment. Paano naman binabayaran? Yan. So loan po ito, hindi po ito grant. So natural, kailangan nating bayaran Pag-ibig. So kung meron kang 400,000 loan package, ang buwan ng hulog niyan ay 2,398 or 6% na rate. So kung nag-loan ka up to 3 million, siyempre 29,708. So mas malaki ang loan mo, siyempre mas malaki ang babayaran mo. So meron po pala akong ginawang video on paano makukompute yan sa aking YouTube channel, kung paano magkukompute or kung magkano at kung qualified ka ang sweldo mo bilang isang OFW, kung magkano ang pwede mong i-loan sa Pag-ibig based on your monthly salary. So panoorin nyo lang yan later. So magkano ang contribution rate natin sa Pag-ibig? Ang minimum po
ay nasweldo, kung sweldo mo is 1,500 pesos, no? Pero mga OFW na sumasweldo 1,500, ay 1% lang ang kailangan mong i-contribute. At kung ikaw sumasweldo ng 1,500 pataas, 2% ng 2% ng iyong sweldo ang pwede mong ihulog sa pag-ibig. So, minimum lang of 100 pesos, actually, minimum of 100 pesos, pwede na. So, ikaw mag-decide bilang isang OFW, magkano ba ang gusto mong ihulog. So, dito, sa presentation natin, may katumbas na employer ang contribution kasi sa Pilipinas siya, no? Pero dito sa ibang bansa ay hindi po obligado ang mga employer, kaya sariling hulog lang po natin ang kukumpitin natin. Yan. Okay? So, saan maaaring maghulog ng contribution? Kung gusto mong maghulog, ay maaari ka magbayad sa kinatawan ng pag-ibig na nakabase sa Embahada o Konsulado ng Pilipinas. Pwede rin magbayad sa alinmang accredited banks o remittance partners o bumisita lamang sa website ng pag-ibig para sa kumpletong listahan ng mga accredited collection bank at remittance partners. Ngayon po, pwede na sa GCash, no? Pwede ka na magbayad through GCash ng iyong pag-ibig contributions. Kung nakapagsimula ng maghulog ng kontribusyon ang isang miyembro bago siya umalis ng Pilipinas, maaari ba niyang ipagpatuloy ang paghuhulog sa ibang bansa? Opo, pwede. Kung ang miyembro ay meron ng pag-ibig MID or Members ID number, ito ang kanyang gagamitin sa paghuhulog. Kung wala naman, dapat magparehistro sa pag-ibig para mabigyan ng registration tracking number o MID number. Ilan man ang pwede. Kailan maaaring kunin ang kabuang impok ng isang miyembro o nakarehistro sa ilalim sa pag-ibig? So, kailan mo pwedeng i-withdraw yan? Pwede mo siyang i-withdraw anytime? So, hindi po. Maaari mo lamang kunin ng miyembro ang kanyang kabuang impok or total accumulated value pagkatapos ng 20 years na taon pagkatapos niyang maghulog ng 240 na buwang contributions. 240 contributions. O pwede rin naman, bago sumapit ang 20 taon, sa alinman sa mga sumusunod na kadahilanan. Halimbawa ay optional withdrawal, 15 years. Kapag ikaw ay nagkaroon ng 181 hulog ng walang patlang at siya ay walang utang. Or kapag na-reach mo ng age of 60 or 65 years old, or nagkaroon ka ng total disability, or nawalan ka ng trabaho dahil sa sakit o karamdaman, or ikaw ay magmamigrate na sa Pilipinas, magmamigrate ka na sa ibang bansa, kakalis ka sa Pilipinas, or namatay na ang isang member, pwede pong ibalik yan. Ano ang makukuha ng miyembro pagkatapos ng kanyang membership? Halimbawa, nag-retire ka na, gusto mo nang kunin, ano ang makukuha mo? Makukuha niya mo ang kabuang impok total savings mo na binubuo ng buwan ng hulog mo, kung magkano ang naihulog mo, at kasama ang dividendo or kinita ng iyong savings. At kung namatay naman ang miyembro, ano mangyayari sa kanyang savings? Tatanggap ang kanyang mga tagapagmana ng lahat ng kanyang impok, lahat ng kanyang savings. Pero siyempre, mabawasan ng kanyang mga obligasyon sa pag-ibig kung meron siyang loan, at tatanggap din ang kanyang tagapagmana ng karagdagang death benefit. So kung meron kang SSS, meron tayong death benefit. Sa pag-ibig ay meron ding death benefits na makukuha ang mga member. Ngayon, pag-usapan naman natin itong MP2. Itong Modified Pag-ibig 2. Yung kanina ay regular savings. Ito namang MP2. Ano naman ito? Ito po ang MP2 ay isang programa ng pag-ibig na voluntaryong programa na nagbibigay ng mas mataas na dividendo sa loob ng mas maikling panahon. So sa ilalim ng programa ay pwede kang maghulog minimum of 500 pesos a month. At mas mataas ang dividendo nito compared sa MP1 o yung Pag-ibig 1 na tinukoy ko sa iyo kanina. No? Halimbawa, naghulog ka ng 500 a month savings mo, 1 buwan, after 5 years, magkano na yan? After 5 years, yung 500 na hinuhulog mo buwan-buwan, magiging 30,000 na yan. Pesos, ang total accumulated value niyan.
At kung ikaw naman ay naguhulog ng savings mo, pero hindi mo kinukuha yung interest taon-taon, no? Kasi may interest yan taon-taon, magiging 35,776.68. Yan yung tawag na compounded savings option. Kasi ang dito sa MP2, pwede kang maghulog buwan-buwan at every year ay kukunin mo ang dividendo. Pero kung hindi mo siya kukunin, okay lang doon, okay lang yun, mas magiging pabor sa iyo yun, no? Pag naghulog ka, ay after 5 years mo na kukunin yung compounded savings option mo. Ngayon, kung naghulog ka naman ng 1,000 buwan-buwan, no, magkakaroon ka lang annual dividend niya na katumbas ng dividendo, kung magkano ang dividendo na binibigay. At the end of 5 years, yung 1,000 mo ay meron ka ng 60,000 plus 10,614 na dividendo. At kung hindi mo naman kukunin yung dividendo mo taon-taon, yung 1,000 mo may magiging 71,553. So meron kang dividendo na 11,553. I-compare mo yan sa bangko, hindi mo makukuha yung dividendo na yan. So sa history ng pag-ibig, magkano ang dividends na binibigay? Sa history po, mula nung 2011, ito po yung mga dividendo na ibinibigay ng MP2 to 600. Ayan, 2011 nasa 4.63% ang dividendo niya. Tapos nung 2017 pinakamataas 8.11%. Ngayon 2022 ang dividendo na ibinigay last year ay 7.03%. So ang laki ng dividendo na ibinigay sa MP2. Ikumpara mo yan doon sa savings mo na wala pang 1% per year. Mas malaki ang kikitain mo talaga dito sa MP2. And mas malaki din ito kung ikaw ay naguhulog ng regular na savings. So may regular savings ka sa pag-ibig, meron ka pang MP2 savings. So malaki-laking investment yan at siguradong-sigurado na hindi ka malulugi kaysa naman kung saan mo ibigay or ihulog ang iyong kinikita bilang isang OFW. So bago po tayo matapos, gusto ko sa inyong i-share itong formula ng mga successful na mga tao na nakaipon sa kailang mga at nagkaroon ng magandang buhay. So ito po ang formula natin, no? Kapag ikaw si Marcelo bilang isang OFW, i-minus mo muna yung gastos mo. Tapos ay savings. Yan ang usually ginagawa natin, di ba? Pag sweldo, gastusin muna, kung ano matira, yun ang savings. Pero yan po ay mali. Ano po ang tama? Dapat pag ikaw sumweldo, ibawas mo muna yung savings mo. Ihulog mo muna sa pag-ibig. Tapos, saka mo gastusin kung ano ang natira. So, yan po ang tamang paraan. Thank you very much and I hope nakatulong sa inyo ang video na ito. See you on my next video at kung meron po kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baba ng video na ito.